Maging ang paboritong agahang pandesal at iba pang tinapay tuwing umaga, nagtaas na rin ang presyo. At ayon sa Asosasyon ng Panaderong Pilipino, posibleng magmahal pa yan di umano habang papalapit ang Pasko. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita, live. Yes, Angelique, tumaas na ang presyo ng ilang klase ng tinapay sa ilang panaderya at inaasahang magpapatupad ng aumento ang ilang community bakery sa susunod na buwan o holiday season. Kahit saan magpunta, dala ni Tatay Narciso ang kanyang senior citizen card para makadiskwento. At para nga makatipid, ultimo pagbili ng tinapay, ginagamit niya ito. Importante talaga yung presyo. Oo, yung discount. Pag kinukwenta mo ganyan, ay, ang laki ng pwede na kumain nito, parang ang lit-lit na ng babayaran mo. Isang buwan bago magpasko, tumaas ang presyo ng tinapay sa ilang panaderya, gaya ng tindahang ito sa Maynila. Dahil sa taas nga ng mga ingredients namin, sa itlog, asukal, harina, yun lang. Noon, itong bibingka namin 18, nagtaas kami ng 2 pesos dyan. Bibingka, empanada, itong toasted siopaw namin, pati sa pandesal, yun, yung 50 centavos bawat isang peraso. Ayon sa Asosasyon ng Panaderong Pilipino, may ilang bakery pa rin naman na kinakaya pa ang pagsilitang presyo ng sangkap at ginagamit sa paggawa ng tinapay tulad ng itlog, margarina, patatas at LPG. Pero dahil sa laki ng operating cost sa negosyo, posibleng magmahal ang ilang klase ng tinapay na patok tuwing Pasko. Ito yung nagpapahirap sa amin sa ngayon na ito ang magiging o pwedeng maging sanhi para maggalaw ng presyo ng kanilang mga tinapay. Pagtaas ng tubig, ilaw, rental cost, yung repair ng aming mga equipment, dapat yan nami-maintain properly para kami ay huwag magkaroon ng problema lalo pa sa panahon ng Kapaskuhan. Taya ng grupo, posibleng magtaas ng 30 hanggang 50 pesos ang presyo ng cake, 2 piso sa ensaymada habang 50 sentimo sa potito pandesal. Kaya diskarte ni Rafi na tradisyon na ang paghahanda ng cake tuwing may okasyon. Handa pa rin ma'am, pero di gano'n siyang kalakihan, yung saktuhan lang, ang pamilya lang. Minsan lang naman diba sa taon yun yung itchaboy na. Hindi naman everyday na gano'n. Angelique, hindi naman nagbago yung presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Angelique? Okay, so Clay, dahil in the past, di ba, kapag nagmamahal ang mga sangkap, nililiitan nila yung pandesal. Posible pa bang lumiit ang pandesal? Baka wala nang matira. Ano ba? Ano nakikita nila dyan? Yes, Angelique, ginagawa yan na diskarte ng panaderya. Paliitan yung kanilang mga pandesal para hindi na magdagdag ng presyo. Pero Angelique, may ilang klase ng tinapay o pastry na hindi maaaring gawin ng ilang panaderya. Halimbawa na lamang sa cake, round cake, may hulma at mahirap yan na bawasan dahil kitang-kita at kapansin-pansin etong kapag magbabawas ka ng size. So talagang kumbaga left with no choice yung ilang community bakery kung hindi magtaas ng presyo. Pero yung pangako naman nila, yung ibang variety, halimbawa na lamang yung pandesal, hindi nila yan itataas. At doon sa primera klase na mga tinapay tulad na lamang ng mga cake at ensaymada, doon sila babawi. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.